Okay mga bay, inanunsyo ni Senador Amy Marcos na ngayon darating halalan sa 2025 ay muli siyang tatakbo sa pagka-senador. Siyempre may karapatan siya tumakbo at lalo na ngayon na presidente ang kanyang kapatid, kaya tiyak na ang kanyang panalo dito. Panoorin natin. Inanunsyo ni Senator Amy Marcos na tatakbo siyang muli sa pagkasenador sa 2025. Sa isang press conference sa Cebu, sinabi ng presidential sister na tatakbo siya sa ilalim pa rin ng Nationalista Party. Ayon kay Senator Marcos, maraming programa ang dapat may ipagpatuloy gaya ng reforma sa lupa. Nais din daw niyang itulak ang pagkakaroon ng hybrid elections o yung magkahalong automated at manu-manong botohan. Patapos na ang termino ni Marcos sa Senado matapos siyang manalo sa halalan noong 2019. Tatakbo ako sa 2025. I'm seeking re-election. I'll still be under the NP. Dito ako nagpapalit ng tamad ako magpalit-palit ng mga partido. So, dyan lang, steady lang ako sa NP. Paano? Kaalyado naman ng administrasyon. No? Mga kapatid, Jess De Los Santos po, iba na ang may alam. Ayan, kumpirmado na tatakbo siya sa senador muli sa 2025. May karapatan itong siya ay Senador Amy Marcos kahit anong gusto niyang takbuhan, di ba? Hanggat kaya ng bulsa mo, takbo. Lahat kayo pwede. Ang hindi lang dito maganda kay Senador Amy Marcos dahil presidente ang kanyang kapatid, pero pumapanig siya sa mga Duterte, di ba? Yung mga Duterte bumibira dito sa kanyang kapatid, di ba? Parang sa madaling salita, namamangka sa dalawang ilog itong si Senador Amy Marcos. Hindi tuloy natin malaman kung kanino siya papanig, kung sa Marcos o sa Duterte, di ba? Kaya nalilito yung mga tao kung ano ba talaga ang posisyon ni Amy Marcos. Lalong-lalo na ngayon, binabanatan siya ni Maharlika. Binabanatan siya. May mga narinig ako na iso ganito, iso ganon. Kailangan daw aminin. Para naman dito kay Maharlika, syunga ka. Syunga ka kung susundin ka ni Amy Marcos. Napaka-imposible na nun. Ano, sabihin ni Amy Marcos para ipahamak yung kanyang kapatid? Sirain yung kanilang pangalan? Para lang masunod ka? Napaka-syunga mo naman mag-isip. Malabo mangyari yun. Napaka-imposible. Di ba? Hindi mangyayari yun, Ma'am Maharlika. Hindi niya pwede aminin kung totoo man yung sinasabi mo para lang masunod ka. Hindi niya pwede gawin yung gusto mo dahil alam ni Senador Amy Marcos masisira ang kanilang pangalan dahil Marcos din siya. Di ba? Di ba? Ang hindi ko lang gusto dito kay Senador Amy Marcos dahil parang ano siya, wala siyang itulak kabigin. Yeah. Kapag napahamak itong si Pangulong BBM, siyang hihilot. Hilot siyang mamasage dito kay Inday Sara Duterte. Diba? Yan. Kapag napahamak naman itong si Pangulong Duterte, yung mga Duterte, sakasakali, si Inday Sara naman ang hihilot dito kay Amy Marcos. Si Amy Marcos naman yung hihilot doon sa kanyang kapatid, sa kanyang pamilya. Siyempre, Marcos siya, di ba? Ganon na ganon.
Ganun na ganun yung nangyayari ngayon sa nakikita ko dito kay Senadora Amy Marcos. Pero sa pagtakbo niya bilang senador, wala tayong problema dyan. Nasa tao na yan kung iboboto ka. Di ba? Nasa tao na yan, nasa mga mamamayan na yan. Kung dapat ka bang iboto o hindi. Wala kaming karapatan na sabihin ka na huwag ka tumakbo dahil hindi ka nararapat dyan. Wala kaming karapatan yan. Nasa tao na yan. Tumakbo ka hanggat gusto mo. Diba? Yun lang ang sa akin, ang concern ko. Sa nakikita ko, parang ikaw yung magiging tulay. Ikaw yung magiging tulay sa dalawang pamilya. Marcos. Ayan, sa nakikita ko, ikaw yung magiging tulay sa Marcos at Duterte kung sakasakali magkagipitan, di ba? Kaya siguro ikaw at saka si Inday Sara ang tulay sa dalawang pamilya, Marcos at Duterte. Mapahamak yung tatay, si Inday Sara ang hihilot. Mapahamak si PBBM, si Amy Marcos ang hihilot. Diba? Ganun na nangyayari. Ikaw yung tulay, kayong dalawang tulay. Dahil kayo magkaibigan walang mahulog, walang itulak kabigin. Ganun yung mga mangyayari dyan. Kaya, sige lang, tumakbo lang kayo hanggat gusto nyo. Nasa taong bayan na yan, ha? Okay?